Byuda at ilang kaanak ng mga napatay na miyembro ng SAF-44 sa preliminary investigation ng DOJ kaugnay ng engkwentro sa Mama sa Pano. Narito report ni Julio Segovia. Dumalo sa preliminary investigation ng DOJ sa kaso ng Mama sa Pano encounter ang mga asawa at kaanak ng mga napaslang na commandos ng PNP Special Action Force o SAF. Pinanumpaan nila ang kanilang mga salaysay na isasama naman ng National Bureau of Investigation o NBI sa kanilang complaint affidavit laban sa mga respondent. Mahigit 70 tao ang sinampahan noon ng NBI sa DOJ ng reklamong direct assault with murder and theft. Kabilang ang mga lider at miyembro ng Moro Islamic Liberation Front, Bangsamoro Islamic Freedom Fighters at private armed groups. Pero 4 lang sa mahigit 70 respondents ang may appearance kanina. Kinatawan sila ng 2 abogado. Giit nila, walang kinalaman sa madugong engkwentro ang kanilang mga kliyente. Si Mustafa Tatak, isa raw punong barangay. Dating guro naman si Kalim Keda. Sibilyan si Akiman Dawaling at magsasaka raw si Pendatun Utek Makakuwa. Ipinakita pa ng mga abogado sa media ang certification mula sa MILF na hindi field commander o miyembro man lang ng MILF ang mga kliyente nila. The moment we go back to our offices, we will be conferring to our clients and we will study the case and then we will intelligently file our counter affidavits. Pinakukwenta rin ng DOJ sa NBI ang mga nawawalang gamit ng mga napaslang na SAF members para mabigyang bigat ang kasong theft. Ayon sa DOJ panel, muling padadalhan ng sabina ang mga respondent na hindi sumipot sa pagdinig ngayong araw. Sa December 17 alas 10 ng umaga itutuloy ang pagdinig ng DOJ. If ever on December 17 that these respondents will not be again participate, then as for them, we will have the case submitted for resolution. Julio Segovia, GMA News.